we are inviting all of you to join us in our virtual Dawn Watch meeting at 4 a.m. and Sunset Prayer Meeting at 6 p.m. daily, hosted by Reverend Dr. Alex C. Nozuelo. Let Jesus Christ change your life. Be blessed with His words of encouragement. Pabuti po ng Panginoon. Amen, amen. Meron Kristo sa buhay. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Natin na pag-live sa oras ito. At Mula sa basahin ko po no, doon sa verse 11. Kapayapaan. At si Maria naman talagang hindi maalis, nakaupo lang. Panginoon ko, Lord God, alam kong hindi mo lilimot. For today's Dawn Watch Prayer Meeting. Amen, amen. Praise God. Palapakan natin ang Diyos sa lahat ng mga nag-testimony ngayon. At sa ubasan po ng Prayer Faith Church Worldwide Ministries Incorporated, muli gaganap tayo ng ating bukang liwayway. Muli tinatawag natin Dawn Watch Prayer. Pang-anim na taon na po natin ginaganap ito at 143. Gamit po natin ang platform ng Zoom. Salamat sa mga naka-join na. Right now, 22 lang tayo. Praise God. At love ni Lord ay mapuno natin yung ating 100 na participants. Amen. Salamat din sa ating mga tikapanguna sa kanilang kapahintulutan na magamit natin yung Facebook live streaming. Naka-Facebook live na po tayo. Salamat sa ating spiritual director, Bishop Rosem Nozuelo, kasama kay Pastora Glory. At salamat din na naka-on na si Pastor Rosene from Canada. Naka-join na po siya sa ating FB Live. Salamat din sa buhay ng mga kamanggagawa natin na talagang nagda-download at nag-upload. Kaya hindi lang po sa Facebook Live tayo mananatili ng isang buwan, kundi meron na po tayong YouTube, TikTok at Spotify. Doon po ito ina-upload pagkatapos i-download. Salamat sa buhay ni Pastora Sandra Woodruff from POF Jensen City Chapter. July 13 na po tayo ngayon, 2026, at napaganda po ng mensahe ng Diyos na ating marinig. Maintaining a healthy spiritual life. At ang gagamitin po tikapagayag ng salita ng Diyos, walang iba kundi si Reverend Dr. John Brade. Next, your turn. Amen. Sa pinagpalang umaga po. Naririnig po. Loud and clear. Salamat po, Pastor Kai. Salamat po sa pribilehyo na binigay sa akin ng Panginoon upang magbahagi ng salita ng Lord sa umaga ito. At kung tayo po ay may Biblia po sa ating harapan, sa ating tabi, o kaya sabayan po niyo ako kung lalagay po natin dun sa screen po no yung ating text. Yung text po natin ay galing po sa John chapter 6 verse 35 to 51 po, pero ang basahin lang natin ay 35 to 41. Okay? So basahin po natin sa verse 35 to 40 ng Tagalog po. Amen. Sa verse 35, sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko sa inyo, nakita na ninyo ako, ngunit hindi pa rin kayo sumasampalataya sa akin." Nawala siya. Bumagsak signal niya. Ayan, nag-join ulit siya. Ayan na. Amen. Wala po. Okay na po. Hallelujah. Okay po. Sa verse 27 po, sabi dito, lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay
ibinibigay sa akin ng Ama at hindi ko itataboy kailanman ang sinumang lumalapit sa akin. Verse 38, ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. Verse 39, at ito ang kanyang kalooban, ang huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sinuman sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko silang muli sa huling araw. Last verse, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng nakakakita sa anak ay sumasampalataya sa kanya, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Amen. Puri ng Praise Panginoon God. sa pagkabasa ng salita ng Diyos sa umagang ito. Shall we pray? Heavenly Father, maraming pong salamat sa umagang ito na kami muli ay makapakinig ng iyong kapahayagan. Yes, Lord. Kaya mo, Lord, na magrema sa aming puso at isipan ang iyong mensahe, Lord. Allow, Lord, to dwell the Holy Spirit sa buhay namin. Anoint me, Lord, as I share. Guide me upang sa ganun, Lord, ay maihayag, Lord, ang katotohanan, at sapagkat ang katotohanan, Lord, ay ang siyang nagpapalaya Yes. sa aming Panginoon. Thank you, Father God. Salamat, Lord. Binuksan mo na ang aming puso at isipan upang sa ganun, Lord, mabatid po namin ang iyong salita. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Puri ng Panginoon. Ang muli ang nabanggit po ng ating senior Thai pastor na topic natin ay maintaining a healthy spiritual life. Kasi bilang mga mananampalataya, napakahalaga po ito. Kaya bakit mahalagang mapanatili ang ating spiritual na buhay na kinalalagyan ngayon? Di po ba sa atin bilang mga mananampalataya? Okay? Kasi alam nyo po, napakarami pong benefits ito sa buhay paglilingkod po natin. Okay? Hindi lang maging sa mga nanonood, kung hindi ka man pastor or leader or church worker, but still, mahalaga pa rin, kapatid, ang na magkaroon ka ng healthy na spiritual life. Okay? Kasi nga, alam nyo po, bakit mahalagang mapanatili ang ating spiritual life? Kasi ito'y nagbibigay sa atin ng inner strength. Okay? Gumagabay ito sa ating pagkatao. At hindi lang ito, ito'y nagtataguyod ng malalim. Okay? Malalim na masasabi natin na katatagan. Kasi araw-araw may mga stress, pressures, mga trials tayo na papagdaanan sa pang-araw-araw. Kaya kailangan po natin mapanatili na healthy yung ating spiritual life. Di po ba? Kaya nga, kung titignan natin without regular care, yung ating spiritual life, our inner well-being can grow weak or magiging stagnant. Okay? At ayaw po natin yon. Ang gusto ng Panginoon kasi sa atin ay tayo ay lumago. Habang tumatagal tayo sa ating Panginoon, kay tayo po ay lumalago sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Amin po ba? Okay? Lumalago po tayo. Kaya nga, we should aware sa ating spiritual na kalalagyan po, mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya, kamusta ka, kapatid, sa ating spiritual life? Praise the Lord. Kasi araw-araw, napapanatili natin na malusog Praise yung God. ating spiritual na kalagayan by Amen. doing this. Okay? Don't watch. Umaga pa lang. Okay? Umaga pa lang, nakakapakinig na tayo ng salita ng Panginoon. Okay? Amen. Kaya nga, do you still have a thriving appetite for Jesus? Kasi tanong po yan sa atin, no? Mayroon ka pa bang masiglang gana kay Jesus? Praise God. Kasi kapag wala na, kaya dyan po mag-uumpisa ng yung drought, spiritual drought. Okay? Spiritual dryness. Okay? Natutuwa ka pa ba sa pagkakabusog sa mga salita ng ating Panginoon na napapakinggan natin? Di po ba? Kaya nga bilang mga mananampalataya, for us to maintain a healthy spiritual life, kaya sabi ko nga doon sa post ay yung self-evaluation nung nakaraan, sabi ko, mahalagang scripture.
at mahalaga din yung Espiritu ng Panginoon. Amen. Kaya para mapanatili natin ang spiritual life natin, hindi pwedeng maghiwalay yan, yung scripture tsaka Espiritu ng ating Panginoon. Kung healthy ang spiritual life mo, sabi ko, dapat lumalago ka sa salita ng Diyos at sa Espiritu ng ating Panginoon. Kaya nga bakit po? Kasi libo-libo ang namamatay sa gutom at araw-araw. Not only in physically, okay, but in spiritual. Kaya marami pa rin natatangay ng mga mananampalataya sa sanlibutan. Di ba? Ang init-init na mananampalataya, nagkaroon ng boyfriend, girlfriend na Iglesia ni Cristo dahil sa pagmamahal niya na nawala. Bakit? Hindi na panatili na healthy yung kanyang spiritual life. Di ba? O kaya naman, hindi na nababantayan yung spiritual life niya. Nagkukulang sa panalangin. Bakit? Kaysa kaibigan natutukso. Nayaya lang na mag-inom, uminom na rin. Sumama na rin. Di ba? So may mga ganyan po. Kaya nga, dyan natin makikita na kung talaga ba ay healthy yung spiritual life niya or hindi. Di po ba? Kaya nga, sa buhay po natin o kaya naman, people are dying for want to food. May mga taong namamatay dahil sa kakulangan ng pagkain. Amen. Ganon din po sa spiritual. Tama. Okay? Marami pong namamatay, nawawala sa harapan ng Panginoon because nagkukulang na sila ng salita ng ating Panginoon. Kaya nga minsan may mga mananampalataya na ina-isolate nila yung kanilang sarili. Mamaya hindi na umaatin sa gawain ng Panginoon, hindi na nagpapakita until such time wala na pala sa ating Panginoon. Kaya nakain na pala ng sanlibutan. Di po ba? Kaya nga, we should aware of this mga minamalong kapatid sa harapan ng Panginoon. Kaya sabi nga, nothing comes close to food as the highest need of a person. Ibig sabihin, walang makakapantay sa pagkain bilang pinakamataas na pangangailangan ng isang tao. Kaya ganun din, higit lalo sa ating spiritual na pangkalusugan. Kaya kailangan natin ang salita ng Panginoon. Kaya ginugugol ng mga tao ang kanilang oras sa paghahanap at pagtatrabaho para dito. Kaya tayo naman araw-araw, kasi ang alam natin ang susi para tayo ay sumagana at magtagumpay, para tayo ay samahan ng Panginoon sa lahat na ating ginagawa, kailangan natin ang salita ng Diyos. Kailangan natin ang espiritong banal ng ating Panginoon. Di ba? Kaya paano pangungunahan ni Joshua ang mga reklamador ng mga Israelita? Di ba? Pero sinabi lang ng Diyos sa kanya, do not turn to the left or to the right, sabi niya. Di ba? Bagkus sabi niya, meditate 8 day and night ang salita ng Diyos. Then, you will be prosperous and successful. Kaya mahalaga talaga ang salita ng ating Panginoon. Kasi nga, alam niyo po, sa mga panahon ngayon, maraming nag-worry. Okay? Maraming nag-worry. Kaya nga sinasabi ng Matthew chapter 6, di po ba? What shall we eat? Ano nga ating kakainin? What shall we drink? What shall we wear? Ano ang ating susutin? Alam niyo po, yan po yung mga talagang hinahabol ng mga pagans. Alam niyo po ba yung mga pagans, yung mga sumasambat sa mga Diyos-Diyosan, yung mga maraming mga, ano ba yung tawag natin? Marami silang mga ginagawang kabaluktutan sa harapan ng ating Panginoon. Di po ba? Kaya nga, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, okay, Jesus often speak for spiritual food. Kasi alam naman natin, Matthew 4:4, hindi lamang tayo nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng ating Panginoon. Di po ba? Kaya ang sabi ng John chapter 6 verse 27, do not work for food that spoils. Okay? At sinasabi dito ng Panginoon ay yung bread from heaven. Okay? Yung bread from heaven na makikita natin doon sa binasa pa rin sa scripture sa John chapter 6 verse 51 na hindi natin binasa pero kasama po siya dito. Anong sabi doon? Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito.
At ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. Di po ba? Amen. Kaya nga, dumating ka na ba sa punto, kapatid, sa buhay mo na mas mahalaga sa'yo si Jesus kaysa sa physical na pagkain? Praise God. Okay, alam natin, every month of November, di po ba? Talagang nararanasan po natin yan. Yes. Okay, kasi month of prayer and fasting talaga po Glory to natin. God. Kaya nga, sa buhay po natin, have you ever craved for Jesus more than for food that spoils? Naranasan mo na bang mas hinangad si Jesus kaysa sa pagkain na sisira? Di po ba? Na kapag kahit na kainan na tinatawag ka na sinasantabing pa rin o ini-ignore mo pa rin. Bakit? Ito na kasi yung oras ko para mag-devotion. Di po ba? Kaya ang pinaka-tema po natin ngayon, what benefits does Jesus gave as you maintain your spiritual life? Amen. Anong mga pakinabang ang ibinibigay ni Jesus habang pinapanatili natin ang ating spiritual na buhay? Kaya yan po ang mayroon pong 4 na maiksi lang po nakapayagan dito sa atin. Kaya na nakita po natin. Una, tandaan po natin, unang benepisyo, tandaan natin na binigay sa atin ng Panginoon, Jesus is the bread of satisfaction. Amen. Sa Diyos pa lang is enough na sa buhay natin. Kasi sabi dun sa verse 35, Jesus replied, I am the bread. Okay? Tama ba? Amen. Okay? Kaya pinapakita dito sa scripture dito sa verse 35. Okay? Ako ang tinapay ng buhay, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Yan po ay salita, sinabi ng ating Panginoon. Kaya nga po, napakahalaga po yan. Kaya nga sa harapan ng ating Panginoon, sa salita ng Panginoon, kaya masasatisfied ka talaga Lalo tigit yung soul natin sa harapan ng ating Panginoon. Those who have been born again find satisfaction in Christ. Okay? Kasi hindi na nabubuhay na tayo kay Kristo. Okay? Nabubuhay na tayo sa Espiritu, hindi na sa laman. Okay? Kaya nga, ang mga ipinanganak na muli ay makakatagpo ng kasiyahan sa harapan ng ating Panginoon. Okay? Makikita po natin, may mga tao, nakikita nila ang kanilang spiritual na pangangailangan. Diyan na po natin makikita. They long for spiritual fullness. Hinahangad nila ang spiritual na kapunuan. Lord, I want more. Yan po yung maganda Okay? Kaya nga, there is room for change. There is room for more sa ating puso, sa ating mind. Di po ba na excited tayo, na masaya tayong tinatanggap ang salita ng ating Panginoon? Okay? Na kahit sino man yung magtuturo, magpipreach, makikinig tayo. Bakit? Alam natin na ang salita ng Diyos ay pagkain natin. Amen. Okay? Kaya nga, as they ate spiritual food, they long for more. Kaya nasabi ko po kanina, habang kumakain tayo ng spiritual na pagkain, hinahangad pa natin ng higit pa. Lord, I want more, Lord. Di po ba? Parang, Lord, bigyan mo po ako ng mana, Lord. Di po ba? Kaya nga, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, ang mga hindi pa ipinanganak na muli ay walang gana sa spiritual na tinapay. Kaya wag kang magtaka, kapatid, wag kang ma-discourage kung ang mga sinisiraan mo ng Word of God or gusto mong akayin sa harapan ng Panginoon ay wala pa silang masyadong paghahangad. Wala pa silang masyadong gana. Kundi try and have patience to encourage them na mas lalo pang makinig ng salita ng Panginoon, to share for them. Baka kulang pa sila ng kaalaman, alam lang nila, naririnig lang nila o nababatid lang nila, pero iba kasi yung magkaroon sila ng takot sa Panginoon. Kasi sabi ni Haring Solomon, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Di po ba? Kaya nga, sinasabi po dito
Okay? Na maari natikman na nila ito ng kaunti at nasiyahan na. At kontento na sila doon. Pero tayo, bilang mga tinawag ng Panginoon, ay hindi lang tayo basta kontento. Gusto pa natin. Di po ba? Kaya kapag aral ka ng certificate sa Bible School, first year, second year, bachelor, magmasteral ka. Pagpatuloy mo, kapatid. Okay? Kasi there is more room for improvement, progress sa ating ginagawang paglilingkod sa harapan ng Panginoon. Kaya napakahalaga sa atin for us to maintain our our spiritual life ay yung masatisfy tayo. Yung soul natin, yung heart natin. Di po ba? Yung nag-awitan pa lang tayo kanina, satisfied na eh. Yung nabibuild up na yung spirit natin at natatanggal na anumang mga tinanim ng kaaway. Di po ba? Bakit? Kasi ang Espiritu ng Panginoon, ang kapangyarihan ng Panginoon habang tayo ay umaawit sa harapan ng Panginoon ay nararanasan na natin ang presence ng ating Panginoon. Kaya ang lagi kong sinasabi sa mga awit sa church, wag nating iras ang pag-awit ng ng praise and worship. Kapag kayo ay nagpapaawit, sabi ko, minsan kasi hinahabol nila yung kanta. Okay? Wag nating iras ang pagpupuri at pagsamba natin sa harapan ng Panginoon. Just i-flow the presence of the Lord, the Holy Spirit na mag-move. Hanggang sa ma-satisfy yung soul natin. Hanggang sa ma-clear yung mind natin. Matanggal lahat ng anumang hindi malinis sa ating mga puso't isipan, kaluluwa sa harapan ng Panginoon. Kasi mahalaga po yun. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid sa Panginoon, okay, sa buhay po natin, nakakatagpo ka pa ba ng kasiyahan kay Kristo? Yan eh. Ang katanungan po eh. Kasi kung hindi, ay diyan mag-uumpisa po na mababurn out ka na, mapapagod ka na, mapapanghinaan ka na. Okay, kaya nga sabi ng salita ng Lord, be still and know that He is God. Remain in me, sabi niya, and I remain in you. Okay? Kaya panghawakan natin yung ipinangako ng Panginoon para mas lalo tayong mas satisfied. Maraming mga pangako ng ating Panginoon sa buhay po natin. Di po ba? Kaya nga mayroon tayong buhay na ganap at kasiyasiya. Pangalawang benepisyo, Jesus is the bread of life. Kanina, satisfaction. Masasatisfy ka. Okay? Pangalawa, yung the bread of life. Okay? Yung buhay natin. Actually, ito nga dapat yung nauna, yung bread of life, bago yung satisfaction. Di po ba? Kaya ang sabi dun sa verse 47 and 48, I tell you the truth. Anyone who believes has eternal life. Yes, sabi niya, I am the bread of life. Siya ang tinapay ng buhay. Okay? Ang tinapay para sa buhay na walang hanggan ay dapat kainin. Okay? Araw-araw. Kung tayo kumakain, o umaga, tanghali, hapon, ganun din ang salita ng ating Panginoon. Kaya nga, Jesus compared Himself to manna. Okay? According to sa scripture na makikita natin, no, yung hindi natin binasa, sabi doon sa verse 48, ako ang tinapay ng buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, sa wilderness. Ngunit sila'y namatay. Narito ang tinapay na bumaba mula sa langit upang ang sino mang kumain nito ay hindi na mamamatay. Praise the Lord. Yung mana ng Espiritu na nanggagaling sa langit. At ito'y bigay ng ating Panginoon. Di po ba makikita natin dyan? Manna was the food of the Israelites in the wilderness. Okay? Kaya nga, ang mga Israelita na ito ay they keep seeking and craving for wonderful food. Okay? Kagaya po dito sa mana na ito. Okay? Kaya nga, sa buhay po natin, ano ba ibig sabihin ng mana? Okay? Ang ibig sabihin ng mana, ano ito? Minsan nagtatanong tayo, no? Okay? At minsan, madalas ding itanong kay Jesus, sino ka? Di po ba?
Sino ka? Lagi pong tinatanong po yan eh. Kaya nga, sa buhay po natin, do you eat to live or live to eat? Kaya po, isa sa katanungan po sa buhay po natin, no? Do you eat to live or live to eat? Di po ba? Kaya nga, minsan sa buhay po natin, mahalaga talaga na isa na sa katuparan natin ang salita ng ating Panginoon. Kaya minsan sasabihin sa'yo, lalo na pagbago kang mananampalataya, walang kwenta naman yan. Okay? Wala din mangyayari sa buhay mo. Hindi nila alam kung paano ka binago ng Panginoon. Amen. Inside. Ang nakikita lang kasi nila, outside. Yun yung nakikita nila. Nakikita nila yung kakulangan mo, nakikita nila yung kahinaan mo. Yun eh. Okay? Hindi nila alam yung kinakain natin na mga salita ng Diyos na nagpapabago ng buhay, na nagbibigay ng kapangyarihan sa ating buhay. Amen po ba, mga kapatid ko sa Panginoon? Amen. Kaya nga, minsan minamaliit tayo, dinadown tayo, pero habang tinitignan ka ng Diyos, kapatid, tandaan mo, hindi kanya tinitignan kung sino ka, kung ano tayo. God sees you as His special children. VIP tayo ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Bakit? Amen. Pinalaya tayo ng Jesus, tinubos tayo ng Diyos, inadapt tayo ng Panginoon bilang kanyang anak, at hindi lang tayo bilang kanyang anak, kundi tayo din ay co-heirs of Christ. Tagapagmana niya. Amen? Hallelujah. Kaya always connect to Jesus, at tatandaan natin, without Him, we can do nothing. Wala tayong magagawa. Kasi sa Kanya lang tayo kuminig. The bread of life. Kaya dyan pa lang masasatisfy na tayo. Kaya gusto ng Panginoon na si Jesus ay laging available sa buhay po natin. That's why, ang ibig sabihin, God is with us. Ang Diyos ay sumasa atin. Okay, pangatlo, maiksi lang po ito, Jesus is the bread of nourishment. Kanina, bread of life, satisfaction. Jesus is the bread of nourishment. Okay, we eat for nourishment. We eat to maintain good health. We eat for quality life. Yan po eh. Why are people who are not hungry remain or not nourished? They refuse to eat the right food. Ayaw kasi nila makinig ng salita ng Panginoon. Ayaw nila ang salita ng Panginoon. Bakit? Banal-banal lang naman daw yan. Pero hindi nila alam paano gumagawa ito sa buhay natin. Amen. Kasi tayo lang naman talaga nakakaalam. Okay? Hanggat di natin nababatid, nalalaman ang salita ng Panginoon, hindi natin basta-basta nalalaman. Hindi natin basta-basta malalaman. Hindi tayo basta-basta magkakaroon ng knowledge patungkol po dito. Okay? Kaya, bilang mga mananampalataya, hindi tayo ignorante sa ganitong bagay na ito. Okay? Minsan, ang gusto ng maraming tao, gustong guminhawa, gustong magtagumpay, pero ayaw nilang makinig ng salita ng Diyos. Ayaw nilang pag-aralan ng salita ng Panginoon. Okay? Gusto nila yung temporary na nourishment. Okay, yun lang po. Para pakainin ang katawan. Pero ang gusto sa atin ng Panginoon, yung spiritual food. Okay? Kaya sa buhay po natin, we need the very word of God. Amen po ba? Okay? Pwede po ba natin i-comment, kailangan ko ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay buhay sa akin. Actively. Na gumagawa sa buhay po natin. Okay? Kaya kailangan ang salita ng Diyos, kapatid, hindi lang ito basta narinig natin, kundi dapat ina-apply natin. Okay? As we observe the Word of God, as we read the Word of God, as we meditate the Word of God, ang mahalaga din, apply the Word of God in our lives. Tama po ba, mga kapatid ko sa Panginoon? Okay? Meditate 8 day and night. Study 8 day and night. Joshua chapter 1 verse 8. Kung kaya nagtagumpay si Joshua. Okay? Para dalhin ang mga Israelitang reklamador papunta sa lupang ipinangako ng ating Panginoon. Yun nga lang, dalawa lang sila ni Caleb. Okay? Dalawa na lang sila ni Caleb. Okay?
So, matagal na panahon na sila ay pagala-gala at talagang nagwa-wandering doon sa wilderness. Pero nung si Caleb at Joshua nung si Joshua na ang namumuno, okay, dahil pinahalagaan niya ang salita ng Diyos, okay, at talagang ito ay sinasabuhay niya, anong nangyari? Sinamahan sila ng ating Panginoon at sila ay pinagtagumpay ng Panginoon. Kaya mga kapatid, gusto ng Panginoon na tayo magtagumpay. Ang kailangan lang natin, okay, i-apply din natin. Not only to observe, to hear, to study the Word of God para magkaroon lang tayo ng knowledge, ng wisdom. Okay? Ang maganda doon, kapag ang totoong may wisdom, ina-apply talaga yon. Okay? Ina-apply talaga. And lastly, pang-apat, Jesus is the bread of strength. Kalakasan. Jesus is the bread of strength. Okay? Bread of life, bread of satisfaction, bread of nourishment, and lastly, the bread of strength. Kasi tandaan natin whether we like it or not, talaga ang Diyos ang nagpapalakas sa atin. Amen po ba? Ang Diyos ang nagpapalakas sa atin upang tayo ay makapagpatuloy na maglingkod sa Kanya. Okay? Without the strength of God, without the Spirit of God, without the Word of God na nagpapalakas, nag-i-encourage sa atin, mahirapan tayo makapagpatuloy sa paglilingkod. Okay? Mahirapan po tayo. Kasi, alam niyo po, bilang mga mananampalataya o hindi ka pa mananampalataya, okay? Mayroon tayong mapapagdaanan ng mga struggles, testings, trials, temptation. Dadaan tayo dyan eh. Okay? Meron yan. Lahat ng tao will carry. Maybe mabigat yan, magaan, pero mayroong burden. Pero sinasabi ng Panginoon, Jesus is the bread that sustains us for our heavy loads. Kung tayo ay nabibigatan. Matthew chapter 11 verse 20. Kaya Jesus is the bread that makes a person fit in strong for life struggle. Kasi may struggle tayo. Pressures, stress. Pero tandaan po natin, ang mahalaga, we eat to stay fit. Kailangan natin ang salita ng Panginoon. And praise the Lord, itong ginagawa natin every morning, every afternoon, evening, yung sunset natin. Dito pa lang, masasatisfy ka na. Dito pa lang, mapapalakas na yung spiritual life mo. Manunorish ka na dito. Okay? Manunorish ka na. Kaya nga, we need fresh bread each day as supplied by the Heavenly Father. Kaya, bukod sa ginagawa natin itong pakikinig ng salita ng Diyos, Dawn Watch, Sunset, at mayroon pa tayong individual to maintain our spiritual being para mas lalo tayong lumago sa harapan ng Panginoon. Okay? Kasi ginagawa na natin to. Faith comes by hearing and hearing by the Word of God. At salamat dahil yung ginagawa natin ito, kung ito ay nagmumula sa ating puso, hindi tayo nabibigatan o nahihirapan, hindi tayo napipilitan. Sabi nga, di ba, the joy of the Lord is our strength. Amen. Kung masaya kang ginagawa yan, mas lalo kang palalakasin ng ating Panginoon. Praise God. Kaya basta nandyan yung joy sa puso mo at hindi ka napipilitan, naniniwala ko. Kaya the bread of strength ay mapapanatili mo sa harapan ng Panginoon. Kaya nga, there's no room para ikaw ay manghina. Okay? There's no room para ikaw ay maging dryness, ma-burn out. Kundi, gugustuhin mo pa, Lord, gusto ko pang maglingkod. Gusto ko pa, Lord. Diba? Mag-i-stay tayo sa presence ng ating Panginoon. Kaya, to conclude, be hungry and thirsty for the Word of God. Amen po ba? Kauhawan natin. Okay? Maggutom tayo lagi sa salita ng ating Panginoon. And with that, masasatisfy, mamimaintain natin yung spiritual life natin na healthy. Okay? Kung paano ang physical na pagkain ay kailangan para sa physical na kalusugan, imposible magkaroon ng malusog na spiritual na buhay kung wala si Jesus Amen. sa buhay po natin.
Okay? Jesus is enough, kapatid, of having a healthy spiritual life. Amen po ba? Amen. Okay? Jesus is enough sa buhay po natin. Kaya nga, para ma-maintain yung spiritual life natin, healthy, na lumalago, nagpo-flourish, okay? Alam niyo po, binabago din ni Lord yung character natin. Okay? At pagka may mga testings tayo napapagdaanan, nagkakaroon tayo ng courage. Okay? At yung conviction natin. Okay? Matatag na pananampalataya natin sa harapan ng Panginoon. And lastly, yung commitment natin ay mas lalo natin na itatalaga yung ating buhay sa paglilingkod sa Kanya. Kaya puri ng Panginoon, ito pong salita ng Diyos. I hope and I pray na tayo po ay napagpala sa mensaheng ito ng Panginoon. Amen. Shall we pray? Heavenly Father, we thank you so much for your words na binahagi mo ngayon. Salamat that you are the breath of life sa buhay po namin, Panginoon. Kayo ang nagsasatisfy sa buhay po namin, Panginoon. Kayo ang nagbibigay sa amin, Panginoon, ng kalakasan, Panginoon. At salamat, Panginoon, dahil binigyan mo kami ng buhay na ganap at kasiyasiya. Salamat dahil panalangin mo, gusto mo sa amin, Lord, ay kasama kami palagi sa parada ng iyong tagumpay. Salamat, Lord, lalakaran namin ito, ipapamuhay po namin ito, Panginoon, na ang iyong salita, Lord, ay kailangan namin. At kailangan din namin, Panginoon, higit lalo ang iyong Espiritu upang ang buhay namin, Lord, ay mapanatili na malusog, masigla, anumang gawa ng kaaway sa buhay namin, Lord, ay hindi magtatagumpay dahil alam namin, Panginoon, nakaangkla ang buhay namin sa iyo, sa iyong mga salita, Lord, sapagkat your word, Lord, is the final authority sa buhay po namin, Panginoon. We thank you, Father God. Bless each and every one, Panginoon, na nakapakinig, nakapanood sa iyong mga salita sa oras na ito. To God be the glory. This I pray in Jesus' name. Amen. Salamat po. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Palapakan natin ang Diyos sa buhay ni Reverend Dr. John Brother na muli tayo ay napalakas sa ating spiritual na kalagayan. Narinig po natin ang 4 na puntos. Kaya naniniwala tayo na pag si Jesus ay tunay nga na sa buhay natin ay mapapanatili nating malusog ang ating spiritual na kalagayan. Kaya tandaan natin mga kapatid sa Panginoon, huwag lamang tayo lumapit sa ating Panginoong Jesus kapag may problema tayo. Madalas ganun lang tao. Pag may problema, doon lang naalala si Jesus eh. Ang requirement sa atin ngayon tinuro ay dapat lumapit tayo sa Kanya. Araw-araw. Amen. Kung mananalangin tayo, dapat walang patid. Amen. Pray without ceasing. Narinig natin ngayon, tanging ang ating Panginoong Hesus lamang ang tinapay na nagbibigay sa atin ng kasiyahan. Okay, pangalawa, sabi ng preacher natin, nagbibigay ng buhay. Pangatlo, nagbibigay ng nutrition. At yung panghuli, nagbibigay ng lakas. Kaya habang tayo ay nanatili na na-connect o nakakapit sa ating Panginoong Hesus, lalong lalalim ang ating buhay pananampalataya. At syempre, pag lumalim ang ating buhay pananampalataya, titibay ang ating pag-asa. Tama po ba? At nagiging bunga nito sa ating buhay ay sa makapagbigay tayo ng kaluwalhatian sa Diyos. Yun naman talaga ang gusto ni God eh. Maging malusog tayo para dumating man ang mga bagyo, patuloy tayong nakatayo dahil nakaugnay tayo sa matibay na muog ang ating Panginoong Hesus. Siya lamang ang tinapay ng buhay, tubig ng buhay. Kaya kung tayo'y nagugutom na uhaw, lapit tayo sa Kanya. Tama sinabi ng ating tagapaghayag, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa mga salitang namumutawi sa bibig ng ating Diyos. Sige po. Thank you for watching. Celebrate with us at Shabbat Shalom every first Friday of the month at 5:30 in the afternoon, and monthly pastors gathering every third Friday of the month at 5:30 in the afternoon. Join us at Zoom. Watch our videos via YouTube, Facebook,
and Spotify. Thank you, and God bless.